Isang senador daw ang usap-usapan na bigla na lang raw hong aarestuhin. Ang nakikita po natin diyan, siguro yung mga senador na hindi po nila kayang kontrolin at itinuturing ho nila na sagabal sa kanilang mga plano. Pwede rin ho naman na diyaan sa mga BBM senator. Natutunugan daw ho kasi nila na huhudasin daw ho sila. Naku po, baka ayan yung aarestuhin. At may bali-balita ho na eto hong si Senator Chis Escudero at si Joel Villanueva ay hindi ho nagugustuhan ng mga masasamang tao dyan sa gobyerno ang ginagawa ng dalawang senator na to. At kung maaalala nyo mga kababayan na itong si Ombudsman Boying Remulla ay sinabi niyang hinog na raw ho ang kaso nitong si Senator Joel Villanueva. Nababalitaan niya nilang hindi na naman sumusunod sa kanila at umaayon sa mga gusto nila, ay sigurado naman na isa na naman itong malaking pananakot na ginagawa nila dito sa mga senador na to. At nakikita naman natin ngayon na ang ginagawa nitong si Senator Chis sa impeachment nitong si BP Sara ay tama naman, maganda naman ang nagiging procedure. At napapansin nga yan ng ating mga kababayan at natutuwa sa nangyayaring takbo ngayon ng impeachment dyan sa Senado. At kahit alam naman ho natin na itong si Senator Chis ay may tuturing na rin natin na BBM Senator to, ay sa kabilang banda, tama naman ho ang mga proseso na ginagawa niya dito sa impeachment ni BP Sara. At napapansin ho natin yon. Kahit na dati na nagdadalawang isip, hati ang mga opinyon ng mamamayan dito nga sa ginawa netong si Senator Chis na paglipat nga dyan sa kampo ng majority, ay napatunayan niya naman sa ngayon na patas ang ginagawa niya yan sa nangyayaring impeachment na yan. Kadalasan kasi ngayon sa mga senador na itong administrasyon na to ay halata naman na sunod-sunuran sila at sumasabay ho sa agos na itong gustong mangyari ni Marcos Jr. Pagdating naman ho sa mga senador na sakit sa ulo nga na itong administrasyon na to ay itatawag natin dyan na sila Senator Robin, lalong-lalo na si Cayetano, andyan pa si Bongo, o sino pa? Ngayon, si Loren Legarda rin. Kaya mainit na mainit ho talaga sila dito sa mga senator na to, lalong-lalo na dyan kay Senator Alan Peter Cayetano. Dahil hindi po talaga nila kayang kontrolin at hawakan sa leeg itong si Senator Cayetano na to. At isa pang mainit sa kanila, itong si Loren Legarda, di ba? Baka isa siya, baka siya yun. O, dahil alam naman natin itong si Loren ay mainit na mainit dito sa administrasyon na to dahil nga sa mga ginagawa ng kanyang anak na si Lebiste na pagbubulgar sa mga katiwalian na nangyayari sa gobyerno. Kung totoo man to, di ba? Grabe. At alam naman natin na gusto talaga nilang walisin itong mga senador na to, lalo na dyan sa minority. Noon naman, sinabi nitong si Marcos Jr. na ito nga si Romualdez ay kanyang kakasuhan at malapit na raw makulong. Ang tagal na nga ho nitong issue na to pero hanggang ngayon ay wala pa ho. Ang sa halip po ang nangyayari ay yung mga nagsasalita patungkol sa mga korupsyon na nangyayari, mga kumakalaban sa gobyerno, sila ho ang iniisa-isa, sila ho ang kinakasuhan. 'Di ba? At sinabi niya noon, 'di ba, na wala siyang sasantuhin, walang sisinuhin kahit pinsan niya, 'di ba? O bakit hanggang ngayon wala pa? Oh, alam na naman natin 'to mga kababayan. Isa na naman itong malaking pambubudol sa ating mga Pilipino. Yan ho ang ginagawa ng Marcos administrasyon sa atin. At yung mga sangkot ho ng mga congressman diyan sa issue nga yan na korupsyon, paglulustay ng pera ng kabanambayan, ay wala pa rin hong aksyon na ginagawa ang gobyerno. Wala man lang silang investigasyon. Wala man lang silang naipapakulong, di ba?
Pero kapag lumaban ka sa korupsyon, isinawalat mo lahat ng mga na kabalbalan ng mga administrasyon na to, ay ikaw ang gigipitin ngayon. Katulad na lamang ng ginawa nila dyan kila Senator Marcoleta, Mike Defensor, kila Duterte, di ba? Kay Pangulong Duterte. Tapos kung sino-sino pa. Basta nagsasalita ka sa katotohanan, sigurado gigipitin at gigipitin ka nila. At ang ginagawa po nila na to na pagmamind control sa ating mga kababayan para lang ho na masabi lang na umaaksyon sila at may ginagawa sila na pinapakulong nila yung mga sangkot diyan sa mga korupsyon. Wala naman tayong nakikita na ginagawang kabalbalan ng mga senador na to na naipakulong nila. Ang nakikita lang natin dito na hindi ito sumasang-ayon sa mga gusto ng administrasyon. At marami tayong nababalitaan na uubusin daw talaga nila itong mga senador diyan sa minority, nahahadlang diyan sa impeachment ni BP Sara para nga nang sa ganon mapagtakpan na naman nila at maibabaon na naman sa limot yung mga nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Pero ang kagandahan naman mga kababayan, sa kabila ng mga ginagawa nilang panloloko sa atin, lalo na yan sa Malacanang, ay yung panahon na po ang nagsasabi ng totoo. Di ba? Yung mga kababayan natin ho, kawawa, lubog sa baha. Pero ang sasabihin nila, hanggang tubig, hanggang tuhod lang daw ang baha at mabilis sumupa. Pero yung kalaunan, makita-kita natin, hindi lang pala hanggang tuhod, umabot na hanggang bewang na. Di ba? Yung mabilis daw humupa yung baha, sabi ho ni Auntie Claire, ay kalaunan ho, naging dagat na ho. Hindi na ho siya mabilis humupa, naging dagat na. Ganyan po nila ipakita sa taong bayan na wala silang pakialam sa atin, di ba? Kahit ho, alam ho nila na hindi na ho ordinaryo yung nangyayaring pagbaha dito sa atin. Mas lalo pa hong grumabi. Di ba, naaalala nyo po ba yung sinabi na itong si Pangulong Marcos na ipunin daw ang tubig para may magagamit sa araw ng tagtuyot? Di ba? Ayun ho ang isa sa mga mindset na wala sa ayos. At sinabi rin ho niya na yung mga basura raw ay ipunin para gawing kuryente. Dapat puro plano ho ang gobyerno na to. Yan po ang ginagawa nila. Puro lang ho plano pero walang action. Doon po sa mga pinagsasabi ho nila na puro ho walang katotohanan ay ang pag-uutak din po nila ay wala na rin ho sa ayos. Pati ang iba ho nilang mga nasasakupan sa gobyerno ay nahahawa na rin ho ng pagiging utak nila. Kaya kayong mga kababayan, sa tingin nyo, sino kaya ang senador na to na bigla ang aarestuhin? Dahil malaki po ang posibilidad na mangyari yan. Dahil nangyari na ho yan kay Senator Bato, kay Senator Jinggoy, kay Senator Marcoleta. Kaya kung ito ay may katotohanan tong pag-aresto sa senador na to, ay sigurado ho mga kababayan, itong senador na to ay hindi ho nila kayang kontrolin. At tingin nila magiging malaking sagabal sa kanilang mga plano. At ayun ang nakikita ko. Kasi ho mga kababayan, sanay na sanay sila sa mga ganyan na gawain. 'Di ba? Kung babalikan ho natin ang lahat, unang-una kay Pangulong Duterte ho. Sino ho ba si Pangulong Duterte dito kay Marcos Jr.? Si Pangulong Duterte lang naman ang kaisa-isang nagkampanya dito kay Marcos Jr. at sumuporta sa kanyang pagka-presidente. Kahit po ayaw po talaga nito na maging presidente si Marcos Jr. Sa ngalan ho na kay Inday Sara ay pinagbigyan niya po, hindi na po kumontra itong si Tatay Digong. Pero ano hong ginawa niya kay Pangulong Duterte? Di ba? Hinayaan niyang makulong, dalhin ng mga banyaga para doon ikulong. At ang masama pa niyan, sinasabi niya na wala raw siyang alam sa nangyaring ito.
'Di ba? Ganyan po kasinungaling itong si Marcos Jr. Ipinagpipilitan niya na wala raw siyang alam diyan sa nangyaring panghuhuli kay Pangulong Duterte. Kayo ho ba mga kababayan, maniniwala ba kayo na walang alam ang isang pangulo pagdating sa pag-aresto sa isa ring pangulo ng Pilipinas? Hindi po pwedeng mangyaring wala ho siyang alam diyan, 'di ba? Sino naman ang plano niya namang ipakulong? Etong si BP Sara. Gusto niyang ipakulong si BP Sara dahil alam niya hong ito si BP Sara ang magiging tinik sa kanya pagdating ng 2028 election. At alam niya ho na si BP Sara ay malakas sa taong bayan at sikat na sikat at malaki ang tsansa na manalo bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Alam na alam ho nila yan, pero ang naratibo po na ginagawa nila ay para pahinain itong si BP Sara at gawa ng mga kasinungalingan, gawa ng mga issue para pagmukain siyang masamang tao, pagmukain siyang korap. Ganyan ho nila tinatrabaho ang mga kalaban nila. Sino ang isinunod nila? Etong si Senator Jinggoy. Bakit nila inaresto? Dahil ho si Senator Jinggoy po ay lumipat sa minority at yun ang naging dahilan kung bakit po naging majority etong sila Senator Peter Cayetano. Kaya po etong si Jinggoy ho ay pinakulong hila ng agad-agad. Biglaan ho nilang pinakulong yan dahil ho sa nangyaring pagbaliktad niya. At yun ang hindi inaasahan netong mga senator sa majority. Ganyan ho ang ginawa nila kay Senator Jinggoy. Dahil alam nila si Senator Jinggoy ay hindi sasang-ayon sa kanilang mga gusto. Sino ho ang sinunod pa nila? Itong si Senator Marcoleta at si Mike Defensor Santiago. Bakit po nila ginawa yan? Dahil ho etong dalawang mama na to ay walang tigil sa pagsusumigaw. Ang gusto lang naman ho ng dalawang mama na to ay makulong at managot yung mga sangkot dyan sa mustay ng pera dyan para sa flood control. At ang mga salarin na nagplano para ilipat ang mga budget sa program at ilagay nila sa flood control at paghati-hatian ng mga kawatan dyan sa Kongreso. At hindi natin alam, baka meron pang mga senador na mga nakinabang. Kaya kung bakit ganyan ho nila protektahan ang isa't isa dyan sa Senado. Sa kagustuhan lang ng dalawang mama na to na makatulong sa ating bansa at mapanagot yung dapat managot. Ayun pa po ang nangyari sa kanila. Ipinakulong po sila ng administrasyon na to. At makikita naman ho natin malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na wala ho silang nilabag na batas. At kung meron pong sinasabi ang mga otoridad na may nilabag silang batas, ayun naman ho ay nakikita natin na gawa-gawa o di kaya pinilit na kaso para masabi lang na meron silang kaso. Ganun po ang ginagawa nila sa mga nagsasalita sa gobyerno. Kaya naman ho, kung sino man tong senador na to na aarestuhin nila, ay paniguradong isa ito sa matinding tinik sa kanilang daraanan at mga gustong mangyari, lalong-lalo na dyan pagdating sa impeachment ni BP Sara.